Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang Facebook Live. At welcome po sa aking channel, Ode Alteram Partem, Let Us Hear the Other Side. At sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ng inyong pamilya. At kung kayo'y nag-iisa ay masaya tayo sa Panginoon. With regards lang po, update sa aking gusto sanang tanong. Ako naman po magtanong. With regards po sa mga kapangyarihan. Ngayon, sa mga kapangyarihan, tulad yan sa bawat bansa, meron tayong mga tinatawag na sovereignty. May enshrined ho iyan sa konstitusyon. Ngayon, ang particular po, puntahan ko muna saglit yung sa status regarding sa trabaho. Ano kaya ang tawag dun sa isang kapangyarihan o sa isang tao na may hawak na kapangyarihan na may tinatawag ba siyang selective injustice ba? Hindi ho na-serve ho yung with the full capacity ng justice, hindi ho na-serve eh. Ibig sabihin, may tinatawag na partiality. Ganun po. Wala naman akong pinapatungkulan with regards sa bakit ko kailangan sabihin yan, kasi kung mag-execute ka ng isang bagay, may authority ka dapat. At saka kung meron kang gustong baguhin sa isang utos o direktiba, dapat mas mataas ka doon sa mas mataas yung katungkulan mo doon sa babaguhin mong batas o utos. Kasi may tinatawag yan, halimbawa sa uniform service, may tinatawag yan na chain of command. Kung may utos ho na may chain of command, with regards sa chain of command, kung yung basihan, binali mo, binago mo, that's a direct violation ho ng tinatawag ng principle ng chain of command. Ganun ho. Kaya, ingat-ingat din tayo kasi kung execute ka ng isang bagay na in violation, direct violation doon sa tinatawag na chain of command, abay, mabigat-bigat din ho yung balik niyan. Lalo na kung yung kinauupuan mo ay hindi ka naman tinatawag ba na tulad yan, mga sekretary. Kung mga interim government, kaya may termino na interim government or temporary. Kung temporary yung katungkulan mo tapos nag-execute ka ng partiality o partial injustice, hindi mo na serve fully hindi mo fully na serve o na execute yung tinatawag na justice, magkakaproblema ho yan later. Lalo na may mga papel ho iyan at talagang may magrereklamo ho dyan. Ngayon, sa panahon ngayon, tulad yan, hindi naman ako abogado. Sabi nga na isa kong kasama noon sa opisina, ininsulto ako salita ka ng salita dyan, hindi ka naman abogado. Dahil sa katandaan niya, hindi ko na lang siya sinagot. At pinabayaan ko na lang siya na ako insultuhin niya. Sabay, nung pagkasabi niya sa akin na salita ka ng salita dyan, hindi ka naman abogado, lumabas po siya ng opisina. Ako naman, sa side ko naman, hindi naman ako na-insulto. Bakit ba ako ma-insulto? O bakit ako ma-offend sa isang bagay na, sa isang statement na baseless or without prudence? Bakit niya sinabi yung ganong statement? Kasi po, kung may prudence ka, lalo na kung may edad ka at nag-aaral kahit kaunti lang po, kaunti lang with regard sa batas. Wala naman hong sinasabi ang batas na bawal magsalita ang isang tao kung hindi siya abogado. Tama po ba? Tulad niyan sa konstitusyon niyan, sa Article of 3. Kaya basic ho yan yung rights ng isang tao. So ganong bagay, kung magsalita man halimbawa, mag-cite tayo ng mga batas, hindi ho violation, hindi po yan direct violation or hindi po yan violation na kung anumang code of ethics or anumang batas na nagsasabi na magbanggit ka ng batas o basahin mo yung batas halimbawa. Hindi ho violation iyan. Violation iyan kung saan nagsuot ka halimbawa ng damit ng pulis o uniforme ng violation iyon. Tapos nag-execute ka dyan, nag-exercise ka ng mga trabaho ng pulis, hindi ka naman pulis. At isa pa, kahit ikaw ay isang pulis, halimbawa, nag-execute ka ng isang trabaho ng isang pulis, wala ka naman sa jurisdiction, violation din ho iyan. So you see po, may mga technical side din po iyan sa ganyang bagay.
Kasi bakit ho ba ako nagsasalita patungkol sa ganung bagay? Kasi kailangan ho, kasi nga sinasabi ko rin, ang akin lang, wala akong pambayad sa abogado, pero nakitaan po na meron po talagang loophole doon. May tinatawag na partiality, at on my side, may tinatawag din po, nakikita ko po na isang bagay doon na injustice. Kasi kung babaliin mo yung isang utos, lalo na sa tinatawag na chain of command, dapat mas mataas yung katungkulan mo doon sa sa babaliin mong batas o babaliin mong utos. Ngayon, kung binali mo yung isang utos na nasa ibaba ka, direct violation ho iyan ng tinatawag na chain of command. Oo, administratibo, malakas ka. Halimbawa, sa isang administrasyon o sa isang ahensya ng gobyerno, sa isang departamento, malakas ka. Pero natatandaan nyo, may tinatawag tayong Supreme Court. Supreme Court is the highest law of the land. Ngayon, pwede po yan ma-reverse. Ngayon, pwede ko kayong balikan kasi kung nakitaan kayo ng isang bagay na partiality sa paggawa nyo ng isang desisyon o injustice, ay talaga hong may talab iyan. Tatablan ho kayo. Halimbawa, itong sinapper ko, pwede po itong magkakaroon ng tinatawag na repercussion. May repercussion po ito. Nagsasalita rito si Attorney Torion, yung abogado ni Vice President Inday Sara. Wey, Ma'am Hinday, ma'am. Mabigat ho. Wala nga lang akong pera o kapangyarihan para lang maghingi ng tulong doon. Pero, yun pong sinasabi ng batas. Hindi po bawal magsalita o mag-cite ng isang batas kahit na ikay hindi abogado. Sabihin mo po ang iyong karapatan. Gaya nga sa Kongreso, kung meron man po doong hearing, may sinasabi po sila diyan, in particular sa mga, lalo na sa mga naimbitahan para po sa tinatawag na in aid of legislation. May sinasabi po sila diyan na I invoke my right against self-incrimination. Yun po. Hindi naman po siya abogado pero kaya niya mag-invoke ng kanyang karapatan. Enshrined po yan sa Bill of Rights. Yan po yung sa konstitusyon. Kasi sa mga batas, meron din pong tinatag na mga primary laws. Kung meron po isang batas, halimbawa, sa tertiary or secondary, may tinatag po yan na primary. Ano po yung pinaka-primary? The constitution po natin. Yan po yan. Ngayon, kung halimbawa, meron tayong ahensya ng gobyerno, tapos nandiyan ka na paloob, hindi po yan yung tinatag na primary law. Oo, dapat po yan sundin kasi ano yan ang ahensya ng gobyerno, may mga alituntunin sila dyan na dapat mong sundin. Pero kung may isang bagay na hindi naman po in-execute ng kabuuan ng tinatawag na hustisya at may tinatawag po na partiality, ano po yung partiality? Bunga po yan ng impluensya ng iba na sundutin mo na, sige, ganunin mo yan siya kasi wala namang kwenta yan, wala yan. Ano yan, walang ano yan, nag-iisa lang yan, parang ganun ba? Yun po. May ano po yan, may repercussion po yan sa bawat gagawin nating mga hatol sa ating kasama, lalo na kung yung sinusumpaan nating tungkulin ay para po doon sa isang ahensya ng gobyerno na kung tayo ay nagsabi na palakasin ng isang ahensya ng gobyerno, kung yung ginagawa natin, wasakin yung ating kasama. Tanggalin ang ating kasama sa trabaho na hindi po natin na-execute ng kabuuan ng hustisya, na wala naman po tayong kapangyarihan para baguhin ang isang direktiba, talaga hong mabigat yung bagay. Ngayon, nangangailangan tayo ng siguro ng representasyon sa isang forum na kung saan pwede tayong makalaban kasi kung sa isang ahensya hindi ka pakinggan, dalhin mo po doon sa isang bagay na kung saan pwede kang makalaban. Halimbawa, sa korte po, sa hukuman ng tao, doon po natin pwedeng dalhin iyan. At doon po tayo mag-file ng mga necessary na mga complaints with regards doon sa in-execute na isang utos na impartial po at injustice. Napakarami po ng ginawang violation sa ganong bagay. Tulad yan, kung sumumpa ka sa moral and welfare ng tao, ano po ba yung moral and welfare sa tao ng isang bagay para sa tao kung moral and welfare ang iyong sinumpaan? Kung siya ay yung tanggalin na hindi mo man lang in-execute ang isang justice. Ganon po. Ganon po ang isang bagay na sinasabing sinusumpaan natin sa pangalan ng Diyos na sumumpa po tayo na moral and welfare para po ikakalakas ng ating ahensya ng gobyerno. Ang inyo pong abang lingkod ay hindi naman po ako involved sa droga.
Meron po ako mga pagkakamali, pero hindi po worth iyon para tinatawagin kang katumbas na para kang nalang baklasin. Kasi ho, meron pa pong batas na tinatawag na security of tenure. I don't know kung covered iyan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. 24 years na ho ako, pero hindi ko naintindihan kung bakit ang security of tenure parang hindi ho na-i-apply. So, mabigat-bigat po ito na hamon para sa inyo pong abang lingkod. Bagaman ako'y hamak, sa Diyos ko na lang po at kailangan ko talaga ng siguro, kasi marami na po akong nakita Marami po. Dahil po sila ay may ninong o may tatay na mga general, wala po. Yung kaso nila na mabibigat po na kaso na talaga namang masabi nating pwedeng hatulan ng isang hatol na pangkrimen o may pagbayad at pagkulong. Yun po yung kriminal na po iyon kung danyos lang, civil lang po iyan. Pero kung may kulong, abay kriminal. Kriminal po yan. Kukulong ka na, magbabayad ka pa, ganun po yun. Nakita ko po, kaso lang dahil sila ay may mga backer, ganun po ba hustisya natin? Kailangan po ba magkaroon tayo ng backer? Saan po ba yung sinasabi na batas o law? Ang definition po kasi ng law galing doon sa mga etimolohiya po, basahin nyo po. Pero ang isang halimbawa po ng sinasabing definition ng law, right is always given, end quote. Ganun po yan siya. Quote, right is always given. Ano po doon ang right na ibinigay kung hindi po yung kabuuan ng hustisya ang in-execute o ipinaloob mo doon sa isang utos. Lalo na ho, yung nag-hire sa amin, tulad sa akin, 24 years ago, ano po yun siya, napakataas po nun. Pwede ko pong sabihin na 4-star po siya. Ganun po, isa lang po kaming hamak, pero yung nag-hire sa amin po, 4-star. Ngayon, mabigat ho. Tapos yung mga nagbigay ng halimbawa, mga promotion, mga ranggo, tigo 1-star ho. Mga major halimbawa. Yun po, bakit po ako nag-online? Kasi naantig pong aking damdamin, hindi po ako mapakali. Dahil sa gusto kong umalis, inaabutan ako ng ulan dito. At nga pala, update ko lang, kahapon umakyat pala ulit ako sa bubong. Nilagyan ko ng tapal yung bubong at hindi naman tumulo na. Kaso lang yung masaklap dahil yung pintura na in-apply ko, inabutan ng ulan dahil sa pagkakaalam ko, mainit naman. Abay biglang dumilim at umulan. Yun talaga ang hamon sa buhay na minsan hindi mo masabi kung anong ilalabas ng kinabukasan. Kaya nga, hindi natin pwedeng ipanumpa ang kinabukasan kasi hindi natin nalalaman ang ilalabas ng bukas. Sabi nga ng Panginoon nakasulat sa Biblia, ang sabihin ninyo ay oo at mahigit pa doon ay kasalanan na. At isa pa, wag nating ipanumpa ang langit sapagkat langit iyon ng Panginoon at ang lupa dahil tungtungan ng kanyang paa. So, ganun lang po. So, ang akin lang naman, hindi naman ako nanunumpa. Wala naman ako pinapangako. Ang akin lang, inilalabas ko lang po ang aking saloobin. Kasi kung haharap man po ako sa isang forum para po i-exercise yung aking karapatan para po na halimbawa makabalik sa trabaho, dito po nilalabas ko na lang ito. Kasi wala naman akong binabiolate halimbawa na sinasabing, kasi wala naman akong binabanggit na pangalan. Akin po, sinasabi ko lang kasi kung ito'y wala naman pong kaso ang inyo pong abang lingkod. Okay po? Ang masabi ko lang po, with regards doon sa chain of command, kung meron pong direktiba sa taas, malabo o violation po yan na baliin mo isang utos sa taas. Lalo na kung meron namang pong ako, abang lingkod ninyo, nanawagan po ako. Meron po akong hiling at panalangin, hindi nga lamang po ako'y pinakinggan. At mabigat-bigat po dahil sa humiling ako ng tulong sa ibang inaasahan ko sana na makatulong. Wala ho. At isa pala, nag-unsubscribe na rin po ako. Ayaw ko na rin pakinggan yung senador na iyon. Dahil as in wala talaga. Hindi naman ho biro na bigyan ka ng isang acknowledgement letter from the office of the president or sa Presidential Complaint Center. Hindi naman ho biro iyon na acknowledgement letter.
At yung ibinigay ko pong talino doon sa, again, sa Malacanang nung panahon po ng ating Mayor Duterte. Rodrigo Roa Duterte, Mayor, sir. Ano po yon? 3 bagay po iyon. Yung i-refresh ko na lang po, ikwento ko na lang yung nag-crash dito na yung nag-crash po na helicopter ng Air Force dito sa Tanay Rizal. Binigyan ko po iyon ng yung sinight ko po doon kung anong isa sa mga possible causes para po bakit po nag-crash ang helicopter at para po hindi na po maulit. Pangalawa, ano po yon? Yung sa Rosario Pasig po, yung LPG truck na ibinilad buong araw. Tapos nung gabi, lumamig na yung panahon, nagkaroon po ng leak doon sa LPG truck. At yun po ang pinagmula ng sunog kasi po may nagbukas siguro ng ilaw o kaunting spark lang naman, yun sumabog. Ilan po yung namatay doon. Gumawa po ako ng write-up doon para po hindi na po maulit yung ganong insidente kasi po mahalaga din po ang buhay. Opo, ang buhay ng tao at yung apektado po yung kanilang mga pamilya. Kaya nga ng inyong abang lingkod, talagang apektado ho kami rito. At yung aking mga magulang, mga may edad na, apektado rin ho. So, tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Ang akin lang, manalangin tayo sa Diyos. Kung saan man ito aabutin, kung ano man yung gagawin ng mangyari man, bahala na po ang Panginoon sa atin. Rest assured po, ang tiwala na lang natin sa Panginoon. Kasi kung sa legal side, abay meron ho talagang laban sa legal side. Kasi yung nakita ko pong pwedeng ilaban, mabigat din po. Kasi hindi kabuuan ng hustisya ang ipinataw sa akin kung partiality iyan, tapos violation pa ng chain of command, ay mabibigat ho iyan. However, yung mga ganyang bagay, hindi ko na po iyan sinama sa letter ko, sa ginawa kong letter. Kasi po hindi po iyon nararapat na isulat ko pa. Ang akin lang panawagan dun sa pinakaitaas namin sana na, sir, alam nyo sir, naiintindihan nyo yan. Kung bakit ko hindi na lang inilabas doon. Kasi pinoprotektahan ko rin yung kasama na humatol sa akin para sisantihin o tanggalin sa trabaho. Ganun po ako mag-isip. Hindi po ako basta-basta lang nagpapahamak ng kasama o gumagawa ng isang bagay na ikakapahamak ng kasama. Bagaman ho sinisante ako ng isa naming kasama, hindi ko po pinapangalanan dito. At kung sakali man may tumulong sana na isang lawyer, daanin na lang po sa usapan kung ano po ang magiging pag-uusap. Kasi kailangan din talaga na sa panahon, may panahon talaga. Nakasulat po yan sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Lahat po ng bagay may mga panapanahon po. May mga panahon ng pag-ibig. Ganun po yan. Panahon ng pag-ani. Bawat po yan sa ilalim ng araw. Sulat po yan ni Haring Solomon, isa sa pinakamatalinong hari o tao na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa. So again, ang akin lang, again doon sa chain of command, kung babaguhin man halimbawa yung utos ng isang pinakamataas na otoridad, dapat mas higit ang iyong kapangyarihan para baliin o baguhin yung utos na iyon. Kung wala ka hong kapangyarihan, lalo na hindi ho permanente, isang sabihin na lang natin acting o interim, hindi ko po yun lang po ang aking masabi diyan. So sa panahon ngayon tulad niyan, may mga issue pa ngayon with regards to quote and quote law bending, yung you have to bend the laws, ika nga ng isang senador. Hindi mo naman i-break pero i-bend mo na lang. Yun ang follow up ng isang secretary din po. Isa po siyang secretary din, ang sabi niya, you have just to bend it, hindi naman to break it. Para po ba siyang ruler na i-bend mo lang?
Mahiyaman po ako na magtanong, pero tatanong ko lang sana, ano po ba ang provision sa batas na pwedeng i-bend? Saan po ba nababasa iyan? Meron po ba iyang otoridad? Kasi po, kung wala po iyang otoridad, that's a clear manifestation and violation of ethical standards of the law. Kung inaalaw po yung bending, dapat maglabas ng provision para i-bend. Pero sa isang bagay, siguro, masabi ko, on the humanitarian side, may tinatawag na consideration o security of tenure, pwede po yan. Mga amendment, mga dinadaan sa usapan lang. Halimbawa, may mga tao na kailangan mong bigyan ng konsiderasyon, abay, hindi naman po binibend iyon, kasi inaalaw naman po iyan. Kasi yun yung humanitarian side yan eh. Kung yung isang bagay para ikakalakas ng kasama, pwede pong gawin iyan. So, naalala ko tuloy, 24 years ago, kumuha po ako ng exam doon sa sinasabing battery exam or medical exam. Ang sabi po doon, kung nagkamali yung tao, nararapat ba siyang bigyan ng karapatan o ng pag-asa o ng chance, second chance? Ang sinulat ko po doon, yes, nararapat po siya bigyan ng second chance. Yes. Yung mga tanong na po iyan sa battery exam or sa medical exam, nauulit po siguro mga 2, 3, 4 na beses po. Tinitingnan nila kung paano ka sumagot, kung consistent ka ba. Consistent po ako, kaso lang sigurado yung test paper na yon na sinagutan ko, ay sigurado wala na ho. Kasi 5 years lang 3 to 5 years lang, tinatapon na yung mga documents, lalo na test paper lang yan. Ay siguro baka 6 months lang yun, 1 year lang, tinapon na yun. So, sinunog na. Kasi tatamba ko kung ipunin lahat. Pero yun lang pong aking isang bagay din na i-share sa inyo, na naalala ko na 24 years ago, kumuha po ako ng exam. Nararapat po bang bigyan ng second chance yung isang taong nagkamali? Abay, sinabi ko po, tama po, nararapat po. Kasi may tinatawag na yung eka nga ni Vice President Al Gore, renewable energy. So yung tao po may mga energy din yan So renewed strength, renewed vigor mo siya. Lalo na yung mga tao na nakapaglingkod diyan sa isang ahensya ng gobyerno, may mga na-contribute naman na worthy of recognition. However, hindi nga lang nabigyan ng recognition, pero worthy worthy. Tulad po sa inyong abang lingkod, andito yung letter ko kaso lang makita yung aking makita yung aking address. Pero saglit lang po standby po, papakita ko sa inyo. Ayan po siya. May dry seal po ito. Ayan sa perma po, sa signature. May dry seal po yan sa signature.
Yan po. Yan po yung nakuha kong recognition letter sa or acknowledgement. Stand to be corrected, yung acknowledgement letter galing po sa Malacanang ng 2018. Time po yan ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. Yan po. Mayor, sir, salamat po ng maraming salamat. Through sa inyong ASEC Jaime Lagunyo Mabilin. Salamat po, Mayor. And salamat din po kay ASEC ASEC Mabilin. Talaga hong hindi ko na-expect ito nung 2018. Kinabahan pa nga ako nung dumating eh. Pero nung nabuksan ko at nabasa ko, talaga hong napakasaya po. Ganun pala yung isang pakiramdam na makatanggap ng isang acknowledgement letter na hindi ko naman inaasahan na ang akin lang naman ay magbigay ng ideya para po makatulong sa ating pamahalaan at makapagligtas po ng buhay at mga property. Yun po yung aking isang motibo kung bakit po ako'y gumawa ng letter at sinabit ko po sa Malacanang. Yun lang po. Talaga hong nakakatuwa, Sir Mayor Duterte, sir. This was 2018, almost mga 8 years na. So, Sir Mayor, maraming salamat to. At kay ASEC Mabilin, salamat to sa inyong acknowledgement letter. Talaga hong hindi ko makakalimutan yung ganitong bagay at tinatago ko po. At again, bakit nga ba ako nag-live? Baka sakali lang naman ho, nagbabaka sakali na isa daan sa aking pag Facebook live, sana magising din yung Amerika. Wake up America, wake up. President Trump, sir, I hope America listens, no? At CIA, kung interested kayo, implant device, sobra ito, ang dami, hindi lang isa. So nga pala, kung nasa computer kayo ninyo ngayon, pag nagbukas kayo diyan ng YouTube, may tinatawag po diyan yung sa $1 ng Amerika, may tinatawag doon na Annuit Coptis, ano ba yun? Annuit Coptis Seclorum, yung New World Order. Tanong ko lang ho, kasi marami ho kasing conspiracy theory diyan di po ba sa $1 meron po diyang pyramid, tapos dun sa pinakaibabaw niya merong pyramid na may mata? Tanong ko lang ho, ano po ba yung sikreto diyan? Kasi marami na hong nagbibigay ng kanilang sariling o mga tinatawag na conspiracy theories. Kasi maraming theories sila dyan Ano po ba yung pyramid na yan? In particular, pyramid na may mata. Sige po. Hindi po ito Pyramid po na may mata, meron po ito. Pero dun po sa $1, ano po yung sikreto dyan? Ito. Pyramid na may mata. So, again, kung sana merong mga to my English pa speaking followers or subscribers, if you have any queries with regards doon sa pyramid sa $1 US dollar, tapos meron siyang mata, there's an eye, my question is, what is the secret in the pyramid with an eye? Okay, if it's because on YouTube there are lots of theories with regards to $1, the pyramid in $1 US dollar. So my question is, what is the secret in the pyramid, in particular the pyramid with the eye, or pyramid with an eye? So yun po, what is the secret? Pwede po bang unlock? Pwede po.
Madali po yung i-unlock. Again, i-quote ko na lang bago ko i-unlock yung pyramid na yan dyan. Hindi ko naman bubuksan ngayon. Ang masabi ko lang ganito, 1982 United States visit ni former President or late President Ferdinand Edelin Marcos Sr. Ang sabi nga niya, Fate and Destiny of America. So yun po, the Fate and Destiny of America. And ang sabi niya, today, who is in the White House? The future is being born. Ganon yan eh. The future is being born who is in the White House. Kung sino daw yung nakaupo sa White House, yun yung future ng Amerika. So, President Trump, sir. Sir. MAGA, sir. Make America great again. Drill, baby, drill. Okay. So, sad news nga lang dahil si Charlie Kirk and inassassinate si Charlie Kirk, and I may not be Charlie Kirk but willing din po ako sa any discourse like sa mga leftists dyan, lalo po sa mga sa mga best brain scientists dyan who ang sama nyo po, you are evil kasi kakanta kayo ng research dyan, ginagamit nyo yung resources ng America and then you destroy America from within. It's a very evil thing kasi you should not do that. America sponsoring you to conduct your research, enlarge, o tawag nito, with regards sa brain, sa study ng human being, in the human brain. Kaso ang ginagawa ninyo, you betray America eh. Binibenta ninyo, you map the human brain, and then alam nyo po yung mga chemical doon. So, to implant device, oh. So, see? So, tama yan. And kay Secretary Kennedy, Robert Bobby Kennedy, he's a Democrat, but then he worked with President Trump, who is a Republican. So, you can see the intent, the people's intent, and their desire, and their patriotism, the love of country, to protect America and to make America healthy again and make America great again. So those are two people, those are two legends or icons in the field of patriotism, politics, the love of country. So President Trump, sir, and to Mr. Kennedy, Bobby Kennedy, sir, make America great again and make America healthy again. So God bless America and may God keep America safe. And America should not fail. And may God strengthen that hand so that that hand may be strong on the lever of power. So yun po. So balik tayo sa ating topic dito. Again, nasabi ko po, 24 years ago, ang inyong abang lingkod kumuha ng exam sa battery exam or battery test. Ang sagot ko po doon kung worthy ang isang tao sa second chance, worthy po. Dapat po talagang bigyan ng pagkakataon. Kasi marami na rin ho akong nakita dyan sa loob. Sa trabaho, bagaman sila'y halimbawa galing sa institusyon din, masabi natin bang na-kick out sila doon? Pero dyan, tinanggap sila. Nakitaan naman po sila ng mga magagandang bunga. Although na yung second chance na binigay sa kanila, hindi po doon sa institusyon na kanilang pinagmulan, kundi dyan mismo sa isang ahensya ng gobyerno na binigyan sila ng pagkakataon para po i-prove ang kanilang worth, ay nagbunga naman po ng mabuti at naging mabunga po talaga. At akin lang, wala talaga, mahirap talaga maghanap ng abogado, mahirap maghanap ng tinatawag na sa legal aid kung ikaw ay talagang wala ho, talagang wala talaga. So ang aking pag-asa na lang, ang pag-asa ng inyong abang lingkod ay makabalik sana, maka-forward ng letter kasi dadaan pa ako sa tinatawag na board. Hindi ko pa po na i-submit yung iba kong mga documents kasi po yung letter na
kailan ko lang natapos, sinama ko na po yung iba pong mga reference doon. At mahirap-hirap po kasi kailangan ko talaga sana ng legal side. Nahirapan po ako dahil wala po akong pambayad at wala po akong malapitan. Pero sana huminto na rin itong ulan kasi dahil sa ulan hindi ako nakaalis ngayong araw. Aalis sana ako. Umulan naman dito sa amin at hindi nga ako nakaalis dahil mahirap-hirap maggano dahil nagmumotor lang po ako. Yun po kasi isang dahilan dun may raincoat man, kaso lang siyempre hindi ho kayang proteksyonan ng raincoat yung mga pantalon mo, medyas, ganun ba, mga pang ibaba, pati yung bag ko. Yun po isa sa concern ko pagka tuwing umuulan At yung masakla pa minsan pag bumabaha. Yun po yun. Tulad yung motor ko, kakapalit ko lang ng bearing dahil hindi naman siya, kailan lang, binaha siya. Tapos, nailusong ko sa baha at kailan lang, hindi naman siya binaha. Ulan ng ulan dito. Napasok ko ng tubig yung hub. Kaya ang sakit po talaga, nagsusuka na naman siya ng maitim. So napalitan ko na naman yung panibago. So kaya dito sa amin yung aking tricycle, bagaman bagay lang ito siya, isa siyang bagay, inalagaan ko rin po tulad sa isang hayop. Kasi kung hindi ko po ito inalagaan, nabulok na po siya. So yung ganun po ang isang bagay na nagsiservisyo din sa akin, binibigyan ko rin po ng halaga. Bagaman siya ay motor o para sa iba ay lumang-luma na kasi 10 years old na po yung motor ko Model 2014 po ito. At nabili ko po siya second hand. Nabili ko po siya ng mga 34,000. Kasi pag bumili ako ng brand new noon, mahalo, 50 plus, 52, 53,000. So, nabili ko lang siya ng 34. Malaking bagay na yung na-discount ko. At hanggang ngayon, yung motor ko buhay pa rin. Dati nga nung nakuha ko ito, naalala ko doon sa may Pontiac Street sa Fairview, ang layo Kasi dyan ako dati sa Taguig noong 2016. Nung nabili ko yun siya, mamula-mula yung ibang mga parts niya. Ibig sabihin mamula-mula dahil sa kalawang, kinakalawang inaalagaan ko po siya ng diesel. Pinapahiran ko po ng diesel, tsaka yung excess pinupunasan ko para para maiwasan po yung pagtulo ng diesel. Pinapahiran ko po siya kaya hanggang ngayon buhay pa rin siya. Yung ibang mga bolt and nut niya maputi pa rin, hindi pa rin kinakalawang. At marami na rin akong napalitan dito tulad yan sa headlight, mga interior, tapos yung exterior niya. Yung rectifier niya, battery, tapos yung harness niya, kakapalit ko lang siguro 2 years ago, 3 years ago, napalitan ko din yung harness niya. Kasi yung harness, yung ibig sabihin yung wiring ng motor, yung kumbaga sa tao, yung mga pinakaugat niya, yun ang advantage ng isang gamit Pag maluma man yung mga wirings niya, bilhan mo lang ng panibagong harness, bago na ulit. So, ganun At may nag-stock po ako ng mga gamit sa motor. Tulad yan, nag-stock ako ng ibang mga pyesa just in case kung may mangyari man sa motor, salpakan ko na lang agad ng panibago. Ganun So again, ano pa ba? So in particular balikan ko ng konti yung sa may doon sa kinuha kong exam, that was 24 years ago. Natatandahan ko na kung nagkamali yung isang tao, dapat ba siyang bigyan ng chance? Or dapat bang bigyan ng chance? Mga ganun po yung tanong May dinadagdag, may iniiba, pero ganun pa rin po yung pinaka-objective doon. Kung yung isang tao dapat bang bigyan ng chance. Regardless of meron siyang maling nagawa o hindi siyang maling nagawa. Basta kung bibigyan po siya ng second chance. Marami May mga nakita ako dyan mga binigyan ng chance. Although na talagang mabigat yung ginawa nila, pero binigyan po sila ng chance talaga namang. Ayaw ko naman mabanggit ng pangalan kasi kailangan ko rin proteksyonan sila dahil siyempre yung mga tao na yan nagsuffer na rin yan Nagdanas din sila ng kahirapan sa buhay, so hindi worth na banggitin ko pa yung pangalan nila kasi nagdanas na sila Pag binanggit ko pa baka mapolitika pa sila, ayaw ko Hindi ko yung ugali yung mandamay ng kasama na kung ikay nagsasuffer, suluhin mo. Huwag mo na idama yung ibang tao na nagdanas din ng hirap.
dahil lang para bigyan ng hustisya yung injustice na ginawa sa'yo, babanggitin mo rin yung pangalan nila, abay hindi ko nararapat yan. Para bang matawag ko, para bang kaduwagan. So hindi ko ganun yung ugali ko. So ang akin lang, talaga ho, sa chain of command, kung merong utos sa taas, dapat pagbabaliin mo yung utos mula sa taas, dapat mas mataas yung ranggo mo. Kasi may direktiba So kung binayolate doon yung chain of command, although sa letter ko hindi ko sinulat yon. Hindi ko sinulat yon kasi ayaw kong magsabi ba na mas matalino ka pa sa kanya. Ayaw kong isulat yon. Ayaw kong sabihin. Bagaman naiintindihan po nila iyan. Kasi nung tanda ko sa maritime school ako, may tinuturo sa aming subject na Code of Ethics. Kahit na yung boss mo mali o yung teacher mo mali, wag mo siyang sabihin na mali siya. Hayaan mo lang. So ganon. So para naman sa akin, hindi ko naman sinasabi na may sinasabi man ako halimbawa, never ko naman nabanggit yung pangalan dito. So ganon ho yun. Kasi kailangan lang din ho na may parating sa kinaukulan, lalo na dun sa itaas. Kasi ho sa ibaba, alam ko ho yung takbo dyan minsan may utos sa itaas, pagdating sa baba ho, may nagsusupreso sa ibaba. Yun po yun siya. Meron talagang sa ibaba na nagsusupres. Nga pala, yung pampaputi ng ngipin, isa doon pampaputi ng ngipin, ginagamit ko ngayon, asin. Opo, asin po, asin, maganda po yan siya. Very po sa ngipin. Saan ko ba natutunan yung asin? Tanda ko kasi nung high school ako, yung nanay ng father ko, si Lola Consing, doon sa Panay Railway, dyan sa Barrio Obrero, nakikita ko yun siya, pag nagtututbrush siya, gamit niya po yung asin. So, yun po. Nasa 70 years old na yata siya nung nagpahinga siya. Ano po yun siya, asin lang po ginagamit niya. So, pag wala ho kayong toothpaste, the best alternative po is asin. Tapos kung wala ho kayong mouthwash, the best alternative din po yung asin. Asin po. Yan po yung pampaputi ng ngipin. Ngayon, meron pa po isa pampaputi ng ngipin. Yung sabi nga nila, yung baking soda. Kaso lang hindi po ako nagamit ng baking soda. Meron po akong isang ginagamit para din po pampaputi ng ngipin. Lahat ho ng kalawang sa ngipin, yung parang kalawang, yung tartar o yung parang dilaw na matigas na. Meron po yan, isa pang patanggal ng dumi na yan, puputi po yung ngipin mo. So, hindi ko na lang sabihin dito kasi baka basta ganun po. So, yun po, isa pa sa ngipin, asin po, the best po yung asin. Ngayon, bakit po ba asin? Yan. Kasi po nung time sa ni Lot, time po ni Lot, ni Abraham tsaka ni Lot, doon po sa tinatawag na Sodom and Gomorrah, di kung maalala nyo po yung kwento ng asawa ni Lot, lumingon po yung asawa ni Lot, tapos siya naging asin. Yung asin po, may mga properties po yan na siya, para pangontra bulok. So, nakita nyo na po yung logic, yung science ng asin. Yung asin po, may properties po siya na pangontra bulok. Kaya nga sa Biblia sinasabi, kayo'y mga asin. Ibig sabihin, tinatawag sa mga Kristiyano noon. At hanggang ngayon tinatawag po yan, kayo'y mga asin. Para po hindi magkaroon ng tuloy-tuloy na pagkabulok, kayo'y mga asin. Ang pagiging asin din po diyan, yung salita ng Diyos na nasa kanila. So, mahirap-hirap din po. Kung sabihin ko sa inyo, kung madali po yung maging isang Kristiyano, abay, mahirap din po. Nakasulat po yan sa Juan 16:33, John chapter 16-33, ganun po yon. Sa mundo talaga, you have tribulation, but the Lord said, be of good cheer, I have overcome the world. Sabi ng Panginoon po. So, again, pag wala kayong toothpaste, wala kayong mouthwash, asin po, gamitin po ninyo yung asin. Yan pampatanggal din po ng ng bad breath. Tsaka kung wala kayo pambili ng floss, kasi medyo may kamahalan yung floss, lalo yung mga branded. Yung sinulid.
sinulid yung string, yung ano ba tawag nito sa yung sinulid sa tela, yung sinulid, yung pantahe, yun pwede po yun. Pero magdilot ka ng asin sa tabo para sa tuwing tanggal mo, kasi ano po yan minsan dudugo, tapos matatanggal yung mga lumang pagkain kasi na-i-stuck sa ngipin Yan po siya yung nagkakos ng bad breath. Kasi kahapon ba yun o the other day? The other day po, nag-mouthwash ako, nag-floss ako. Talagang dugo-dugo yung ngipin ko Pero nagmumog ako ng asin. Yan So, 50 years old na po. Yan. Asin po, the best po yung asin. So, at ano po siya, yung asin, yung properties ng asin ay pangontrabulok po siya. So, the best po. Yung natutunan ko yan sa liban sa Biblia, nakita ko noon sa aking lola, nung high school ako, kay Lola Consing, yung mother ng tatay ko, sa Panay Railway, ano po yun, asin yung ginagamit niya. The best pala yung asin. Kaya dito sa bahay namin, marami kaming asin. So, nga pala, wag po kayong bumili ng iodized salt Hindi ko po nire-recommend yung iodized salt na yan. Yung ano po, yung rock salt. Rock salt po. Rock salt. Saglit bibigyan ko kayo ng example. Rock salt po. So, rock salt Yan. Wag po kayo gumamit ng iodized salt. Yung issue kasi sa iodized salt, maraming issue yan Tulad yung issue sa iodized salt, ang nag-promote dati niyan, isang senador nagpahinga na rin siya. Ang naging cause ng iodized salt, hindi naman siya agad-agad impromptu na may result siya o negative effect siya. Overtime po kagagamit ng mga Pilipino unaware of the health risk doon sa sinasabing iodized salt. Marami ho kasing studies iyan sa iodized salt. Since kung nakaupo kayo sa inyong computer o upo po kayo dyan, isearch nyo po yung iodized salt, the health risk ng iodized salt. Isa doon sa mga health risk ngayon, yung thyroid. Kaya nga sa bahay namin, yung kapatid ko, meron silang mga issue ngayon doon isa po yan sa naging cause yan, yung sa thyroid, yung cause ng thyroid. Ano pa ang tawag yan? Yung isang Australiana, Hashimoto's ba yung tawag nila dyan? Hindi ako nakaupo sa computer ko Yung isang Australiana na babae na maganda, na binabanggit niya yung Hashimoto's. I don't know kung Hashimoto's, it's a form of thyroid din siguro. Hindi ko maintindihan pa. So, yung thyroid is yung later na side effect ng kakakonsume ng iodized salt. So, again, hindi ko na-recommend yung salt na iodized Ito po, rock salt. Yan pampaputi ng ngipin. Yan. So, ganun po ka-unique ang ating channel na OD Alteram Partem. Let us share the other side. So, hindi lang po, hindi lang po patungkol sa ibang mga bagay, kundi halos pang kalahatan na po. Kasi nga sabi doon sa ilalim ng araw, sabi ni Haring Solomon, nasa Ecclesiastes 12 yata yun, sa ilalim ng araw. May binabanggit si Haring Solomon sa Ecclesiastes, yung sa ilalim ng araw. Lalo na yung mga sikreto sa buhay, meron ho talaga, pero mabubuksan po yan.
Nakasulat po yan sa Ecclesiastes 12:14. Lahat po ng mga sikreto mabubuksan po yan. God will bring everything into justice. Lahat ho, pati ho mga kubling bagay. Opo, itong mga nakatago yan, nabubuksan po. So, naalala ko tuloy yung sikreto dun sa piramida. If you're interested kung ano yung sikreto sa $1 sa pyramid ng Amerika na hindi naman po alam ko po hindi pa po na ano ng ibang mga conspiracy theorist mismo yung pyramid na may mata, kung ano pong sikreto doon. Yun po yung tanong ko. Ito meron din po pyramid na may mata. Yan. May pyramid din po na may mata. Yan. Meron po yan, kabilaan, pyramid na may mata. Meron po ang inyong abang lingkod. Again, sa Diyos po ang karangalan at kapurihan, sa Panginoon po at sa Espiritu Santo. Tayo po ay napagkalooban lamang. Nasa Luke 17 verse 10. Yun po siya. So, ano pa ba? Again, kung meron kayong tanong, if you have any questions or queries, in particular po sa Bible, cite a Bible passage and let the Bible speak. Yun po. So, to my newly subscribers or new followers, welcome aboard. And this is your host, a Filipino, a lowly Filipino, your host. Welcome po to my channel, the Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Let us hear the other side. Okay po. God bless, and may this channel be useful to you, and may bring you in a sense answer your questions if you have any questions. Thank you for following, like and share. Thank you very much. The honor belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.